Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel for today's video, Honda Beat FI. Ay syempre bibigyan ko ideya kung paano magkabit ng fuel filter. So una natin guys, paramihan natin kung ano odo meron siya. 66,775 ang layo na talaga ng inabot ng ganyang motor guys. Dapat lang sa mga 15 to 20k kilometer, dapat ay kapalit na tayo ng fuel filter. Naka-experience si Bossing ng parang hagok no o parang atas abanti ang takbo. Kaya sinadjust ko sa kanya na hindi na talaga magpalit ng fuel filter. Para mas kataparan natin ang pagpalit ng fuel filter ay tanggalin natin ang dalawang screw bolt na yan at ang isang auto clips na sa gitna. So ito po yung fuel filter na bago niya guys. Yan po ay napakamura lang. Nasa mga 120 pesos na po ang bili ni Bossing ng fuel filter. Ayan po ay bago, at least kahit class A guys, ang importante is papalitan natin bago ang kanyang fuel filter. So natanggal na yung dalawang screw bolt at saka auto clips. Ang next gawin guys ay tanggalin natin ang takip o rubber ng kanyang tangkap. Para matanggal natin ang rubber na yan ay tanggalin natin ang takip ng kanyang tangki o tangkap. Saka natin matanggal ang rubber na yan kung saan dyan tumatagas o dumadaloy ang gasolina papunta sa ilalim ng ating motor. Okay. Ang next is tanggalin ang sakit ng ating fuel pump. So paano ba tanggalin? Pindutin ang sa gitna. Tapos sabay hila patras. So tanggalin muna natin yung wire sa kanyang guide. So yun, ganoon lang kadali guys kung paano tanggalin ang sakit ng kanyang fuel pump. So next naman is ang hose ng kanyang fuel pump. So ito ano guys, no? Medyo may kalituhan ng kante or medyo may kahirapan ng kante. Para matanggal natin ang fuel hose ay tanggalin natin yung yellow na plastic na nasa gitna. Paano ba yan tanggalin? Ikutin nyo lang pailalim guys. Tapos makita nyo na parang lock na yan o stopper. So pindutin nyo lang o sikwatin nyo lang yan pataas o pa side view. Tapos unti-unti nyong hilain pataas ang plastic na yan. So kapag natulak na ang plastic na parang lock sa ilalim, pwede nyo sikwatin unti-unti pataas. So dalawa lang po ang lock na yan guys. Side by side. So kapag maangat na ng kaunti, yung maliit naman na lock sa dulo ng ating fuel hose, isikwatin natin. Yun, tanggal na siya. So bali, 4 ang sikwatin natin guys, kasi 4 po ang paa, meron pala siya. So yan, dandahan lang po ang pagsikwat guys. Kayang-kaya nyan. Kahit kayo, di nyo na kailangan pang pumunta sa mga shop. So ang next step is, para matanggal natin ang kanyang fuel hose, need nating sikwatin palabas yung lock na yan guys, o stopper sa gitna, na parang plastic. So, yung dalawang sinikwat yun guys, kung makikita nyo sa yung fuel hose, unti-unti yung ibuka na yan, sabay, para mahila natin paatras ang kanyang fuel hose. Tulad ng nasa video guys. So, sikwatin nyo lang yan palabas, yung dalawang lock na yan, yung nagsilbing stopper sa ating fuel pump. Yun, pag nakabuka na yan, automatic mahila natin yan paatras. Ito lang yung may kahirapan guys. Pabalik nyan, napakadali na lang. Natanggal na natin ang fuel hose. Ang next is tanggalin ang 4 na nut sa kanyang fuel pump. So sa nakapatong na plate na yan guys. Sa ating dalawang plate is meron kayong makikitang word na up. So tandaan nyo lang guys kung saan nakaposisyon yung up at doon nyo siya ilagay o ibalik. Okay. So natanggal na natin yung isang nut. So yan tinuro guys. Yan po ang ibig sabihin kong up. So, dyan nakaposisyon ng up ng ating plate. At yung sa kabila naman ay nasa ibaba na bahagi, yung malapit sa kanyang fuel hose. Next, kapag matanggal na natin yung dalawang plate, kasama na yung nut, so pwede na natin hilahilain ng paunti-unti ang kanyang fuel pump guys. Medyo may katigasan dyan ng kaunti kasi nabaon po yan ang ating oil pump kasi meron niyang o-ring sa ilalim. So, ilalain nyo lang yan unti-unti pataas. Automatic matatanggal yan. Yun, di ba? So, meron niyang malapad na o-ring sa ibabaw na parang cover niya sa ating tangke. At meron ding o-ring sa ilalim mismo ng ating fuel pump. Depende na rin sa inyo guys kung gusto nyo palitan ng bago ang o-ring. Nasa sa inyo na rin yun. So, usually, ang iba ay pinalitan nila yan bago. Kasi kapag natanggal yan is bubuka yan guys. Aside sa bubukay, parang nalapad. Kaya mahirapan lang kayong ibalik ang o-ring na yan. So, pero kung walang budget talaga at nalimutan yung bumili ng bagong o-ring, pwede na lang yung hanapan na paraan. Importante is,
may balik yung tama ang fuel pump. So kapag natanggal natin fuel pump, yung fuel filter naman guys, unti-unti yung sikwatin para may palabas yung dulo at unti-unti nating ilabas ng dandahan ang ating buong fuel pump. So pinakahuli dyan na matitira ay ang kanyang floater. So dandahan lang guys, wag lang madali. Importante is sureball tayo na hindi masisira ang mga wire sa ating fuel pump. So natanggal at ipalabas natin ang kanyang fuel pump. At syempre yung o-ring niya ang natira. Yan po ang itsura natin fuel pump. So yan po ay 66,000 km. So hindi na talagang palitan guys kasi si bossing naka-experience na nahirap na makaahon sa mga daraanan na mataas. So linisin mo natin ang bungangan ng kanyang tangke para maiwasan mahulog o yung mga dumi-dumi. Tapos takpan natin ang basahan. Yun. Para sureball talaga na hindi mahulog ang mga maliit na nut o washer o mga pisa sa loob ng ating makina. So ito na yung bagong filter na papalit natin guys. Ang brand niyan ay E-Power. Depende na sa inyo kung gusto niyo original o replacement lang. Ang importante is mapalitan nyo ng bago ang inyong fuel filter. Okay. So kapag yung motor ay maka-experience ng ganyang senaryo na parang atas abantin takbo, parang hirap makaahon, tapos level pa napalitan ng filter, so ito yung next yung gawin guys. So paano ba tanggalin ang fuel filter sa ating fuel pump? Napakadali lang guys. Pindutin nyo lang yan o pisilin nyo lang sa ibabaw yung part na matigas ng ating filter, tapos sabay ikot pa-clockwise. So kapag naikot nyo niya pa-clockwise, automatic bibitaw na yung lock sa ilalim. To make sure talaga na madali lang siyang matanggal ang fuel filter, pwede nyo alalayan ng maliit na flat screw sa ilalim guys. Sikutin nyo yung isang lock na nakakapit sa ating fuel pump. Tapos sabay nyo pisilin sa ibabaw at paikot clockwise. Yun, clockwise na paikot yan guys ha. Yun. Tutunog yan guys kapag natatanggal natin yan. Yan, yan po paikot pa clockwise ha. Yun. Kita nyo ba yung disenyo na kanyang lock? So, ganyan lang po ha guys. Clockwise po ang paluwag o pagtanggal ng ating filter. So, ito pong itsura natin filter sa loob ng 2 taon. Sabi ni Bossing, mga 2 years more than daw a month ang kanyang motor. So, ang o-ring guys ay nakadepende pa rin sa inyo kung papalitan nyo hindi. Since ang ating bagong fuel filter is may kasama siyang bagong o-ring, much better, palitan na rin natin. Yan yun, nasa ilalim ng kanyang fuel filter. Unahin natin tanggalin yan. Saka natin ilagay sa kanyang fuel pump sa gitna. So, alam po ang paraan guys, kung paano ibalik yung o-ring. So, paano ba ilagay ang fuel filter? Napakali na lang guys. So, tulad ng ginawa natin ngayon na, pa-clockwise, ngayon naman pa-counterclockwise. Ang pag-twist natin sa kanyang fuel filter. Paano malalaman na successful? Siyempre guys, pag-twist natin ng counterclockwise, tutunog ang ating lock. Pakinggan nyo. You know, pa-counterclockwise lang guys. Ganun lang kadali kung paano ilagay ang ating fuel filter. Pa-counterclockwise. Amazing! Sabay pihit palalim. Automatic tutunog po yan kapag naging successful ang 2 lock na makapit sa ating fuel pump. So, siyempre since nalagay natin ang fuel filter, kung anong paraan nyo pagtanggal yung pinakahuli. So yun yung pinakahuli, yung floater niya. So yun ang pinakauna natin ibalik, yung floater niya mismo. So kahit kayo, no din na mga pumunta sa mga shop, kapag gusto nyo matuto at gusto nyo mag-DIY, magpalit ng fuel filter, at least makakatipid nyo guys. Huwag lang madaliin kasi DIY naman kayo. So before natin ikabit ang fuel pump, ibalik mo natin ang kanyang o-ring since si Bossing ay hindi nakabili ng o-ring guys. Importante is hindi magkaroon ng leaking sa gasolina sa ibabaw ng ating tangke kapag nag-ooperate ng ating fuel pump. So make sure na alin ang ating pagkabaon ng ating o-ring is simasi natin gamit ang ating daliri. So ilagay din natin ang o-ring sa ating ibabaw ng ating fuel pump, nagsilbing protection sa mga alikabok na papasok sa ating fuel pump guys. Yan po ang purpose ng o-ring na yan, na pangalawang o-ring sa ating lalim ng ating fuel pump. So, dapat yung ibalik. Di pwedeng hindi yan ibalik. So, kapag naging okay na ang ating o-ring, pwede na natin unti-unting ibaba ang ating fuel pump. Unahin natin ipasok ang ating floater. Tapos,
yung gauge ng ating floater. Pagkatapos, unti-unti natin ipasok ng dandahan ang ating filter. Kasi mabibend naman po ang ating filter. Kasi napakalambot lang po niyan. Sabay alalay pababa sa ating buong fuel pump. Basta alalayan nyo lang guys. Huwag lang madili ng importante is may pasok natin yan ng dandahan. Yun ang pinaka-importante. So kapag nagawa nyo na ito, kahit ilang beses na kayong magpalit ng fuel filter, kayang-kaya nyo na. Sa simula lang ito, medyo may kahirapan. Pero kapag nakuha nyo na ang diskarte guys, pwede nyo na itong magawa sa mga kaibigan nyo o kahit sa mga kakilala nyo guys. So, nabalik na natin ang fuel pump. Next, ang ating dalawang plate. So, tandaan nyo lang kung saan nakalagay yung up na word para nasa tamang posisyon ang pagbalik natin sa kanyang plate. Tapos, ang paghigpit dito natin guys ay unti-untiin lang natin. Para unti-unti ding mag-freeze o bababa ang ating fuel pump. Kasi medyo may kahigpitan ng kaunti ang kanyang o-ring. Dala na rin is kapag nagpapalit tayo ng fuel pump, automatic bubuka talaga yung o-ring na yan guys. Kasi nalulunod yan or na-expose sa gasolina sa loob ng ating tangke. Since walang papalit na o-ring, importante is hindi siya magkaroon ng pag-leaking once na andar ng ating motor. Pero kapag nag-leaking siya guys, o tumutulo ang ating gasolina sa ating babaw ng ating tangke, maghahanap kayo ng paraan para mapalitan siya ng o-ring. So, ang bilhin nyo is yung replacement lang kasi mas medyo may pagkanipis yung replacement kumpara sa original na o-ring ng ating fuel pump at madali siyang i-shoot. So, tips na nag-best ko na yun sa inyo guys. Kung sakaling mahirapan kayong ibalik ang fuel pump sa original niya na o-ring sa ating tangke. So, ibalik na natin ang 4 na nut. So, next natin gawin, ibalik na natin ang kanyang socket. Idiin lang natin guys, automatic maglalak yan. So, ang next is i-try muna natin i-on ang kanyang susi at maglagay muna tayo ng kaunting plastic. I-check lang natin kung tatagas ba ang kanyang gasolina once na na-on na natin ang kanyang susi. So, to make sure na hindi tayo magkaroon ng pagpalya o mag-aberya. So, kung saling balik natin ang kanyang fuel. So, i-check muna natin kung may daloy na gasolina. So, yun guys, may tagas naman at malakas naman ang pressure. Ibig sabihin, nangulugan na goods ang pagkabit natin ng kanyang fuel filter. So, syempre, balik na natin ang kanyang fuel hose, guys. So, untiin lang natin pagbalik ng kanyang fuel hose. Yung sinikwat natin na lock na kanina, dapat natin yung alalayan, guys. Huwag mo natin ipilit, ipasok agad. Tulad yan, guys, oh. Alalayan natin ng kaunti ng pagsikwat. Kasi kapag pinilit natin yan, maaaring mapuputol yan o mababali. So, dandahan lang. Automatic, masushoot na natin yung fuel hose na yan. Yun, di ba? Okay. So, next step is yung plastic na yelo na tinanggal natin, guys, na may 4 na paa. So, dapat sabay natin ang pagdiin sa lock na yan, guys, para hindi mapuputol yung mga paa na yan. Yan na magsilbing stopper natin fuel hose para hindi siya magkaroon ng pag-atras. Kung sakaling mag-uupirit ng ating fuel pump. Sabay diin. Dapat nakashoot yung 4 na paa niya. So, hindi yan mas-shoot kapag hindi tumama yung guide o hose ating fuel pump. Tingnan nyo guys. Alalayan nyo na kaunti yung mga paa niya na may shoot sa tamang butas. Yun. So, siyempre ito yung moment of truth. Kailangan natin on ang isang susi para mapaandar na natin ang kanyang motor. Let's go! So yun guys, umandar na kanyang motor. Successful ang paglagay natin ng fuel filter. Oh my God! Wow! Balik natin ang ating mga tinanggal na takip at siyempre ang dalawang screw bolt at ang kanyang auto clips. Huwag natin kalimutan i-shoutout ang owner at siyempre yung kapitbahay namin. Yan o. So yun na guys, no, sa araw nito. Maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Right safe dan mo. Shout out sa inyo. Napakasipag mo ko. Ayan. Guys, and welcome back ulit sa ating channel ko. Today's video, Yamaha 125 ay bibigyan ko idea kung paano magkabit ng fuel filter. Yan po ay genuine at nagkahalaga ng 680 pesos. So, before man natin ikabit yan guys, silipin natin kanyang odo. So, kanyang odo ay 32,800 mahigit, no? So, kailangan talaga magpalit ng fuel filter. Para masimulan natin ang kanyang trabaho guys, ay siyempre baklasin natin kanyang upuan, yung box cover at dalawang pairings na yan.
para makita na natin ang kanyang tangke. Alam nyo na yan kung paano baklasin ang Penex. Kaya magikin na natin para mabilis ang ating trabaho. So ito na nga, na-magic na natin ang lahat ng mga dapat tanggalin. Siyempre, before natin tanggalin ang dalawang bolt na yan sa kanyang tangke, ay may bubunutin mo tayong sakit sa ilalim ng kanyang tangke, guys. Okay. So, sa ilalim ng kanyang tangke, doon nakakonect ang sakit ng kanyang fuel pump. At the same time, ang kanyang fuel hose. So, paano ba tanggalin ang dalawang yan? Napakadali lang po. So, yung sakit na yan, is pindutin nyo lang yan sa duluhan, guys. Pag napindot nyo na yan sa ilalim ng bahagi ng ating sakit, ay automatic, mahila na yan palabas. Tulad lang nasa video, guys. Gayahin nyo lang. Yun. So, ito ng fuel hose is meron tayong susikwatin gamit ang maliit na flat screw. So, parang clip niya, guys. So, kapag masikwat nyo na ang clip na yan pataas, automatic mabubunot na natin ang kanyang fuel hose. Ganon lang po kadali. Yun. So, saka na natin tanggalin ang dalawang bolt sa kanyang tangke. So, meron pa tayong bubunutin dyan, guys, ha? Pero kailangan natin tanggalin ang dalawang bolt sa kanyang tangke. So, yung tinuro ko kanina. So, yung bolt na yan. So, kapag yung motor ay umabot na sa mga 20 plus kiodo, dapat na kayo magpalit ng fuel filter. Kasi po, is required yan part sa maintenance ng ating motor. Mahirapan makahigop o makasupply ng gasolina ng ating fuel pump once na bumara ang madumi na galing sa ating gasolina. So, ito yung sinabi ko, guys, na isang sakit. So, paano bunutin yan? Napakadali lang, guys. Pindutin nyo lang sa duluhan. Automatic mahatak na palabas. Yun lang. So, since tanggal natin yung kanyang tangke, ang next na gawin ay bunutin natin ang bolt na yan, guys. Yan po ay alin. 4 na bolt ang tatanggalin natin sa kanyang fuel pump, guys. So, gagamit tayo ng 4mm na alin. Alin na tools. Allen wrench. Kasi ang design ng MIUI is nasa ilalim ang kanyang fuel pump. So, di po magkapareha, guys. Tulad ng sa Honda is halos nasa ibabaw lahat. So, noon rin ang baklasin ng kanyang tangke. Pero yung MIUI, guys, at ibang M3 na scooter, nasa ilalim po ang kanilang fuel pump. So, need natin baklasin lahat ng mga cover na dapat natin baklasin. Saka natin matatanggal ang kanyang buong tangke. So, pag once na bunot na natin yung 4 na bolt na yan, guys, pwede na natin tanggalin ang malaking plate washer na yan. Nagsilbing suporta sa ating fuel pump. So, may guide po yan. Di kayo mawala o malilito kung paano ibalik ang washer na yan. So, tandaan nyo lang kung paano nyo binaklas. Yun din ang paraan kung paano siya ibalik. Unti-unti natin bunutin pa babaw ang kanyang fuel pump. Dandahan lang, guys, para wala mga wire na mapuputol, no, kung sakaling bubunutin natin ang ating fuel pump. Kung kayo ay nagplanong mag-DIY or magbaklat symbol ng sarili nyong motor. So, yung fuel filter, alalayan nyo para mabunot nyo palabas. So, yun, guys, nabunot na natin ang buong fuel pump niya. Siyempre, takpan natin ang butas ng kanyang tangke para may wasang mahulugan ng maliit na pyesa. So, ito yung may hitsura ng kanyang fuel filter, guys. 32,000 udo ang tinakbo ng kanyang motor. Ganyan na po siya kaitim. Bago ihigop yung gasolina papunta sa ating fuel hose, dadaan mo ng gasolina sa ating fuel filter. Yan po ang kanyang purpose. Once nabarahan yan at napuno ng dumi, mapiktuhan ang supply ng ating gasolina papunta sa ating injector. Kaya napaka-importante talaga ang maintenance ng ating fuel filter. Kahit mga 15 plus o 20 kiodo, dapat na kayong magpalit. Huwag yun ang patagalin, guys, para maganda ang flow ng ating gasolina. So, paano ba tanggalin ang fuel filter? Meron tayong puputulin, guys, sa kanyang fuel filter. Magiging sacrifice po ang kanyang sira. Ang filter na mapalitan natin. So, medyo may kahirapan kasi. Yan, tinuro ko, guys, puputulin natin yan o tatabasin. Kasi hirap po talaga bunutin ang fuel filter ng MIUI 125. So, para hindi tayo mahirapan, isasacrifice natin itong sirang fuel filter niya.
So, gayahin nyo lang sa video kung paano natin siya sirain. Yun. Yung babaw na yan, dyan kayo mapuputol. So, wag nyo lang yung putulin yung nasa gitna na parang nakaangkla ang ating fuel filter. Delikado yan guys. Basta yung mga pinutulan natin, part ng fuel filter na plastic. Kasi total, dadalamin sa natin yan, at tapon, yan lang ang ating puputulin para hindi na kayo mahirapan pang bunutin at kung pilitin yung bunutin, baka masira yung aangklahan ng ating fuel filter. So, since sisirain naman natin yan at ilatapon, puputulin na lang natin ang kanyang fuel filter. Same na senaryo pa rin sa kabila guys. Same na paraan pa rin sa kabila. So kapag naputol na natin yan, yung parang pasukan ng kanyang lock, so unti-unti natin yung sikwatin para malaki ang kanyang bunganga guys. Para automatic, unti-unting dadaos-os yung stopper o angklahanan ng ating fuel filter. So, wag nyo lang madiin guys. Okay lang yan. Matagal. Ang importante is, sure na sure ang ating pagtanggal ng ating fuel filter. Lalo na sa mga nag-DIY, no? So, huwag nyo pilitin guys. Importante is, hindi masisira ang lagayan ng ating fuel filter. So, natanggal na natin yung babaw na bahagi. Pwede natin sikwatin yung part na yan guys. Yung hindi natin na tanggal. Tapos, yan din ang next nating puputulin. Para malaki ng allowance ng ating lusutan ng ating fuel pump. Yung lagayan ng ating fuel filter. So, ito yung medyo may kahirapan guys. No? Di katulad ng mga Honda guys, pwede natin siyang i-twist para mailagay natin ang kanyang lock. Ito is napakahirap talagang bunutin. Hindi natin pwedeng pwersahin kasi masira yung lagayan ng fuel filter ng ating fuel pump. Yun, diba? So, medyo malaki ng kanyang allowance. Ang natitira na lang yung angklahan na lang natin ng fuel filter. So, since meron pa yung natirang kaunti na nakasagabal, dandahan na lang natin ang pagsiskot, guys. Yun, klarong-klaro na siya, diba? Kaunti na lang at mubunot natin. Medyo may kigpitan talaga ang ating fuel pump, guys. Yun, diba? Basta importante is matanggal natin yung fuel filter. Kahit yan ang masisira, guys, okay lang. Importante, safe yung lagayan ng ating fuel filter sa ating fuel pump. So, yung tinuro ko guys, yan po ang poste ng dalawang yan. Dapat iwasan yung maputol ang dalawang yan. Kasi pag maputol ang dalawang yan, tsak, problema kayo. Mahirapan makaangkla ang ating fuel filter. So, ito yung mas medyo may kadalian ng kaunti guys kumpara sa pagtanggal. Kasi isuksok lang natin ang ating bagong fuel filter. So, yan ay binili ko po sa Yamaha mismo guys, no? So, pwede rin yung mga replacement na mga nasa 200 plus lang. Matante is, magpapalit agad kayo ng fuel filter. Since itong binili natin ay genuine, so, nasa mga 10 to 15k o doon na naman kayo. Lagyan mo natin ng kaunting pampadulas, guys. Kasi alam ko mahirapan ito, ipasok yan. Kasi medyo may katigasan po ang part na yan sa ating fuel pump. So, tamang diin lang, sabay, tapat balanse. Huwag yung tumagilid. Kasi kung tumagilid, maaari maputol yung lagayan ng ating fuel filter. So, dapat nakasentro at nakapokus ang yung mata sa trabaho na yan, guys. At tandaan yung itulak paloob. Sa dandahan lang, importante is make sure na hindi mabali yung isang poste ng ating fuel pump. Okay. So, kapag nakapasok na yan, guys, tutunog yan, no? Parang mag-lock siya, makiklik. Kapag napasok na natin ang filter natin. Medyo may katigasan guys. Kita nyo naman, diba? Grabe yung pwersang ginamit ko yan. So yun, ipasok na natin ng dandahan ang kalahati ng ating fuel filter. So konting diin na lang. At may perfect na natin ang posisyon ng ating fuel filter. So kabit na natin siya guys. So success ang pagkabit natin. Dapat nakalabas yung lock niya. Tulad na sa video guys ha. Kasi para hindi dudulas uli o lalabas uli ang ating fuel filter. So, tamang diin lang. So, yun. Since okay na siya, punasan natin kaunti ang bungangan ng kanyang tangke para maiwasan yung mga dumi-dumi na makapasok sa ating tangke. Yung mga nasa gilid lang. Siyempre, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Kung sa tingin mo video itong ginawa ko ay malaking tulong sa pagkasolba or pag-DIY sa inyong motorsiklo. Maraming salamat. So, double check lang natin yung filter.
kung goods ba ang pagkalagay natin. So pwede natin iunang pasok ang kanyang floater, tapos ang kanyang filter, tapos dandahan natin alalayan ang pagpasok ng ating buong fuel pump. Kasi medyo hindi naman mahirap ipalabas ang ating fuel pump. Maaaring di din tayo mahirapan ibalik ito ng buo papasok sa ating tangke. So yun. Tandaan nyo lang guys ang posisyon ng ating fuel pump para hindi kayo malito. Hindi na may guide naman yan, yung parang nakausbong sa labas ng ating plastic. Kapag nabalik na natin ang buong fuel pump, kunting diin lang para lubog ang ating o-ring guys. So malaman nyo yan once nakalabel ng surface ng ating buong fuel pump. So pwede natin ibalik ang kanyang washer o plate. So yun. Kapag nadiin na natin ang ating buong fuel pump at ang ating malaking plate, pwede natin ibalik ang lahat ng bolt na tinanggal natin. Yan lang guys, nakakaya lang. Kahit kaya nyo mag-DIY, once nakita nyo ang video ito. Ano rin na pumunta sa mga shop, or kung sakaling kaya nyo, o sanada kayong mag-DIY sa kanyang motor. Kung di man, at least dagdag-ideya na rin kung paano maparaan at mga simpleng diskarte kung paano mapalit ng filter sa inyong MIUI 125. Okay. So yan, balik na natin yung mga 4 na Allen bolt. So pwede natin ibalik ang tangke sa kanyang motor siklo. Wow! Ayos. Siyempre huwag tayo kalimutang mag-shoutout sa ating mga solid subscriber at laging tagapanood sa ating video at nag-comment sa ibaba. So ibalik na natin ang kanyang sakit ng kanyang fuel pump guys. 3 yan. Unahin natin yung last na tinanggal natin. Yung nasa sentrong bahagi ng ating fuel pump. So yan po. Madali lang yan kasi may guide naman yan. Hindi kayo malilito o mabaliktad. Automatic mag-lock yan once na naipasok nyo na ang sakit. At na-IDE na rin. Yun. So sa kabila naman yung isang sakit ng ating fuel pump guys. So medyo nahirapan tayo na wala pa yung sakit niya. Sana ba yun? Nawala yung sakit guys. So yun, nakita na rin sa wakas. So itulak din natin yan paloob, automatic maglalak yan. Yun. Ito namang fuel hose, automatic itutulak din natin. Pag napasok na natin yung fuel hose, automatic yung clip, idiin lang natin guys, automatic maglalak na rin yun. Yung clip na sinikwat natin. Okay. Yun. So pwede na natin ibalik lahat ng mga bolt na tinanggal natin sa kanyang tangke. Kapag nakompleto natin ang 3 tinanggal natin sa kanyang buong tangke guys. So double check lang yung para hindi tayo magkaroon ng aberya kung sakali kaanda ng kanyang motor o magkaroon ng leaking ng gasolina sa ilalim ng kanyang tangke. Siyempre before ko makalimutan ay dapat mo nating i-drain ang buong gasolina sa loob ng kanyang tangke guys. Kasi babalik rin natin ang kanyang tangke once tayo nagpapalit ng fuel filter. Okay. So yun, nabalik na natin ang lahat ng sakit na tinanggal natin guys. Ibalik mo natin ang 2 bolt sa kanyang tangke yung tinanggal natin kanina. Basta tandaan nyo lang guys, lahat po ng scooter ng Yamaha ay magkapare lang po ang paraan kung paano mapalit ng fuel filter. So tips and advice ko sa inyo guys, para may idea na rin kayo kung sakali magpalit kayo ng fuel filter ng ibang scooter ng Yamaha. Okay. So yun, ibalik natin ang 2 bolt. Ang next natin gawin ay i-double check natin ang fuel hose at saka sakit guys. Kung nasa tamang position ba ang pagbalik natin, no? Para maiwasan natin ang pag-aberya kung sakaling paandar natin ang kanyang motor. So ikabit na natin ang kanyang battery. Pagkatapos ay ibalik natin ang gasolina na winidraw natin sa kanyang tangke guys. Yan o, before natin makalimutan ay shoutout muna kay Bossing. Maraming salamat sa tiwala bas at pagbisita sa ating munting shop. At si Bossing mismo ang ibabalik natin sa gasolina na winidraw natin sa kanyang tangke. So unleaded po ang gamit ni Bossing guys. Pagkatapos natin imilagay ang gasolina, ay siyempre kailangan natin paandarin natin ng motor para matest natin kung gagana ba ang ating fuel pump o tama ba ang pagkabit natin sa ating fuel filter.
So, syempre, una natin ang kanyang sauce. Let's go! Yun, umanda na kanyang motor. Ibig sabihin, goods ang pagkabit natin sa kanyang bagong fuel filter. Salamat sa tiwala. So, nangingitim na ang kanyang filter dahil sa 32,000 udo na ang kanyang motor. Lahat ng mga pairings na binaklas natin, upuan at saka U-box at battery ay balik na natin para matapos na ang ating trabaho. Ngayon lang guys, sana ito maraming salamat at syempre, sana may natutunan naman kayo sa araw nito. See you sa aking next video. Ride safe, God bless at shout out sa pasipog na mekaniko. Ayos.